Good morning. And this morning, we have another wonderful topic. Ang pinag-uusapan po natin ay ang patungkol sa pagiging katiwala. Ang patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Ang patungkol sa pagiging isang alipin, isang servant, a servanthood. And this morning, we will be talking about the approved worker of the Lord. Pag sinabing approved, tanggap, katanggap-tanggap yung paglilingkod mo. At yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Pero bago po tayo tumalakay, tayo sumaglit na manalangin at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang pagkakataon to. Tayo manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, o Diyos na mahabagin, purihin ang iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, hiniling po namin na pagpalain mo ang aming pananambahan sa iyo. Pagpalain mo ang aming pakikinig na iyong salita, na ito ay magdulot ng kalakasan sa aming mga kaluluwa, na magpabago ng aming pag-iisip tungo sa pagbabago ng aming paraan ng pamumuhay ng may kabanalan. Nang sa gayong Panginoon, ang buhay namin ito ay magdulot ng kaluguran at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at ipaunawa mo sa amin ang mga salita mong aming pagbubulay-bulayan sa pagkakataon ito. Gayon din sa aming mga kapatiran online, pagpalain mo sila na sila ay patuloy na tumutok at nakinig ng iyong salita. Salamat sa iyo, Panginoon, at ang lingkod mo, Panginoon, ay i-anoint mo that I will be able to deliver your word with accuracy, with passion, effectively for the honor and glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen. A servant is not ashamed. Kung makita niyo sa program niyo, nakalagay dyan, an approved workman. Pero ini-highlight na natin dito. Because ang isa pong approved workman, ang isang katanggap-tanggap na manggagawa, ay hindi nahihiya. Hindi niya ikinahihiya yung kanyang ginagawa. Hindi niya ikinahihiya yung kanyang amo, yung kanyang lingkod. Kaya siya sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, ito yung mga katanggap-tanggap sa Kanya. At makikita natin bakit hindi ikinahihiya. Ito rin, mapapag-aralan din natin sa Kanyang salita. Paano natin may iwasan? Kasi kung minsan, kaya tayo nahihiya, may mga dahilan yan. Ngayon, para wag nating maging dahilan ang mga bagay na to, para wag tayo mahiya. Kahit sino pa kausap natin, kahit kamanggagawa pa natin, kahit kliyente pa natin, kahit kasamahan natin sa trabaho, hindi ka dapat mahiya dahil sa kahalagahan ng pinagagawa sa iyo at sa kahalagahan ng amo mo mismo na nag-uutos sa iyo na ito ang gawin mo. A servant is not ashamed. Be not ashamed. Huwag kayong mahiya. Parang awitin lang sa Tagalog noon, 1970s, bakit ako mahihiya? So, ibalik natin sa atin. Bakit tayo mahihiya? Meron bang dahilan para tayo mahiya? Alam niyo po, si Mr. Yu Thant, isang Burmese. Ngayon actually, Burma is called Myanmar. He is a Burmese fellow. Siya po ay isang educator. Siya rin ay isang civil servant. At siya rin ay naging third secretary ng Secretary General of the United Nations 1962 to 1971. Alam niyo po sa kanyang pagtatapos ng kanyang journey bilang Secretary General ng United Nations, siya po ay pinarangalan. On his retirement, a big banquet, isang piging ang ginanap para sa kanyang honor. At ito po, sa kanyang pananalita, sa harap ng maraming leaders at that time, sa piging na yon, ito po ang kanyang sinabi. Boldly, sinabi niya, everything I am, have ever been, or hope to be, I owe to Buddha. Yan po ang katagang binanggit ni Mr. Yu Thant, who is the third Secretary General of the United Nations. Ang kaharap niya ay mga very important people. And yet, when it comes to his faith, nakita niyo, he's bold. He's not ashamed na sabihin na lahat na nasa akin, ang lahat ng kung ano ako ngayon at kung ang mga inaasahan ko, lahat na yan ay utang ko kay Buddha.
Mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, how many of us would stand up for our Master? Ilan kaya sa atin dito ang tatayo, titindig para sa ating Amo, para sa ating Panginoong Hesukristo? Ilan sa atin ang magsasabi, kagaya o even hihigitin pa yung sinabi ni Mr. Yutan sa kanyang boldness, sa kanyang confidence, ang magsasabi, who will publicly declare kung ano ginawa sa atin ng Panginoon. Nasasabihin natin na tayo ay sumasamba kay Hesukristo. Nasasabihin natin na si Hesukristo ay Diyos sa lahat ng tao, sa harapan ng tao. Kahit pa ito kapamilya mo na hindi sumasang-ayon sa iyo, pero sa iyong paninindigan, sa iyong pagkilala sa Panginoon Hesukristo, ikaw ay may buong tapang na sasabihin, ako ay sumasamba kay Hesukristo. Si Hesukristo ang siyang daan ng kaligtasan. At wala na yun. Everything I am, kagaya ng binanggit ito, everything that I have ever been, everything of who am I and who will be, I owe it to the Lord Jesus Christ. Anyone? Pwede ba kayong tumayo sa plaza? Maglagay kayo ng stand dyan? At sa lahat ng mga tao doon, sabihin mo, mga kaibigan, si Hesukristo ang Panginoon. Makinig kayo. Yan, karaniwan tao pa yung mga nakakita nila. But this fellow, Mr. Yuthant, he speak before the very important people at that time. Not ashamed of who he is. How about you? Are you ashamed of Jesus Christ? Ikinahihiya mo ba si Jesus? Are you ashamed of the gospel? Ikinahihiya mo ba yung pag-share ng mabuting balita? Mabuting balita yan. Huwag mo ikahiya yan. And if you feel ashamed, the question is, why? Bakit? Do you lack knowledge? One of the reason kung bakit ikaw yung nahihiya dahil hindi ka makapagsalita dahil kulang ka sa kaalaman. As servants of the Lord, be not ashamed. Instead, be diligent. Diligently study God's Word. Anong sabi sa ating passage, 2 Timothy 2:15? Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Paano ka magiging katanggap-tanggap? How can you be approved? How can you not be ashamed? Ang sabi dito, kung kaya mong panghawakan ang salita ng Diyos na may katumpakan, accurately. A person, a workman, a workman who does not need to be ashamed should be able. Should be able. Dapat kaya niyang panghawakan yung katotohanan, yung salita ng Diyos na nasa sa kanya. How could this happen? Paano mangyayari po ito? Every now and then, mula pa nung ating pinasimulan ng core values ng church ito na pinag-aaralan, laging nauulit ang katagang discipline. Lagi nauulit yung salita ng Diyos sa Joshua 1:8. Ano yun? Meditate on the word of the Lord. When? Day and night. Every day. Ito ba ay inutos sa atin for no reason at all? Hindi. Mahal kayo ng Diyos, kaya nga pinapaulit-ulit. Kinukulit na tayo ng Panginoon na ang pag-aaral ng salita niya ay hindi dapat tuwing linggo lang. Hindi dapat tuwing AG lang. Hindi dapat tuwing BS lang. Every day, morning, afternoon, or even evening, day and night, you meditate on the word of the Lord. Pag-aralan mo ito. If you want to be a workman who is not ashamed, who does not need to be ashamed, na walang dapat ikahiya, you have to study the word of the Lord. At ang sabi ng Panginoon sa workman na yan, if you will meditate on the word day and night, you will be careful to do everything I have commanded you.
Totoo, marami tayong mababasa ron na nais ng Panginoong kalooban niyang pamuhay natin. Pero ibang usapan if you are careful. Marami tayong ginagawa natin, nasa maling lugar pala. At ginajustify pa natin. Nagagalit pa tayo, bakit ganito nangyari sa atin? Kasi nga, ginagamit mo yung kalooban na yan sa ibang bagay na hindi naman para doon. Parang plancha, wag mong gamitin sa frigidaire yan. Dahil umiinit yan, tataas ang kuryente mo. Ang plancha, pinaiinit para ipang tuwid ng baro. So kung gagamitin mo yung plancha sa frigidaire, ay mali yun. Ganon din. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon, may ito mga kalooban ko, pag-aralan mo maigi para malaman mo kung saan mo ito dapat gamitin na maayos. At ang sabi ng Panginoon, kung ito'y mapangyayari, Joshua 1:8, then ikaw ay pagpapalaan, ikaw ay magiging matagumpay sa iyong buhay. And most of us are complaining, bakit pastor nagkakaganto buhay ko? Huwag ako tanungin mo. Tanungin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, meditate, pag-aralan mo salita ko day and night. Are you meditating on the word of the Lord? If I ask you now, ilang beses ka nag-aaral ng salita ng Diyos? If God will be asking you now, we are in the presence of the Lord now. Tanungin ka, anak, nabasa mo na ba yun? Kailan ka ba nagbabasa? Kailan ka ba nag-aaral ng salita ko? It is important, mga kapatid, na tayo magpatuloy. To be consistent and disciplined in the study of God's Word. So that other than being able to accurately handle it, alam niyo, habang nag-aaral kayo, mas tumutumpak yung pagsunod niyo eh. At hindi lang yung pagtatumpak ng pagsunod niyo, magkakaroon kayo ng kumpiyansa. Di ba? Wari, pinarecite kayo ng verse, hindi kayo makarecite, hindi kayo makatayo, nahihiya kayo. Bakit? Di nyo kabisado eh. Pero kung kabisado nyo, sa unang sabi pa lang, nung nagpapa-recite sa inyo, tatayo ka agad kayo, mag-rise ka agad kayo ng, sasabihin. Minsan nga eh, hindi pa kayo tinatawag, sinasabi nyo na eh. Why? Because you have that confidence. And that only happens kapag you are familiar. You memorized. You know. You understand the word of the Lord. So other than being able to accurately handle the word of God, you will build confidence. Hindi ka mahihiya. You will build the boldness in your life and in your presentation, sa inyong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Are you? Kayo ba gayon? Can you accurately handle God's word? Kung hindi nyo kayang panghawakan ng salita ng Diyos ng may katumpakan, then you still had a lot of studying to do. Every now and then, kapag narito ako, nakikinig ako sa mga nagme-message sa atin, lagi nababanggit yun, mag-aral ng salita ng Panginoon. Kapag tayo nagkakausap, nagkaka-fellowship, nagkakasabihan na may concern, ganito. Ang tanong, bakit kaya nangyari yun? We always go back. Alam mo ba, ako nagme-mentor, just the last time I'm mentoring, ang tanong sa akin ng kabataan, Pastor, paano ko ba malalaman ng will of God? Alam mo, kung alam mo salita ng Diyos, hindi mo na itatanong sa akin yan. Pero the fact that you're asking me, that means, hindi ka pa fully aware sa kalooban ng Panginoon. Study the Word of God. Kinukulit ko nga yung mga nasa BS namin eh. It's not for my sake, but it's for their sake. Ako alam ko yan, paano kayo? Ako nga kahit na nagpapaso na, ang dami ko pa rin pinag-aaralan. Paano kayo? The gospel. Can you accurately handle the gospel? Ang mabuting balita? Ang mabuting balita ba malinaw sa inyo? Paano ba ang kaligtasan? Ano ba ang mabuting balita? Can you accurately handle the gospel of Christ? The gospel is Jesus Christ. Ang mabuting balita ay si Jesucristo. Siya ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang niya.
At ang kaligtasan ay kaloob. It is the gift. It is the grace of God. If it is a gift, you don't have to work or labor for the gift. Otherwise, it will no longer be a gift, but rather a wage, bayad, upa sa pinagtrabahuhan mo. Malinaw ba sa atin to? Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is what? The gift of God. It is what? It is not the result of works, so that no one may boast. Remember yung mayaman, nakausap ni Jesus, nagtanong, Teacher, ano pa ang kailangan kong gawin para ako'y makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ng teacher, sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag? Sabi ko, ano ang kailangan kong gawing mabuti? Bakit mo tinatawag na mabuti? Isa lang na mabuti ang Diyos. Pero kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, sinabi niya, 10 utos. Teacher, nagawa ko ng lahat yan. Ano pa ang kulang ko? Easy. Nagawa na 10, kayo, kaya nyo? Tuparin ng 10 utos. Kaya minsan, alam nyo, mahirap mag-share sa mga, yung feeling nila, okay na sila. Wala naman ako, pastor, inaagrabyado, mabait akong tao, matulungin akong tao, marami akong dinodonate, ang dami kong tinutulungan. Pero nakita niyo ba itong taon to? Meron pa siyang warehouse, kamalig, na punong-puno ng pangkabuhayan niya for many years. Yet this person, this rich person, kahit nasa kanya ng lahat, he has this kind of inner conviction, may kulang. Ang pagiging mabuti, normal lang yan because God created us for that purpose. But what is lacking? Anong sabi ng Panginoon doon sa mayaman? Sa Matthew 19:16-23. Benta mo lahat yan. Pamigay mo sa mahihirap. At halika, sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Don't put your faith on the material things that you have on earth. Secondary lang yan. Actually, ako nagbibigay. Put your faith in me. Come, follow me. Nanlumo yung mayaman. Bakit? Saksakan kasi niya yung yaman. What does the story tells us? It's not the good works. Romans 3:23, we fall short of the glory of God. Just by doing good works, you fall short. Hindi ka nakakaabot sa kalawatian ng Diyos. You need to put your faith in Christ. Is that clear? Yan ba ay malinaw sa atin when we share? Kasi kapag hindi malinaw yan, paano mo i-share yan? Kapag tinanong ka, mabait naman akong tao Ala, tupi ka na, tahimik ka na, hindi ka na makapag-share. Pastor, paano ko share-sharean yun? Ang bait-bait naman ng taong yun. Pilantropo yung taong yun. Mas mabait pa nga sa akin yung taong yun . Ako nga, pasaway pa . Ako mag-share sa kanya. That is if you don't really know the truth. Kung titingnan natin yun, no matter how good you will be, without Christ, you will always end up separated from the Lord forever. Put not your faith on the earthly treasure, but on Christ and follow Him. What keeps you from being bold? What keeps you from being confident? What keeps you from being courageous in telling the world of the good news? It is probably because, sabi nga natin kanina, hindi ka pamilyar sa salita ng Diyos. To solve that problem, marami tayong avenues in studying the Word of the Lord. May preaching, may Sunday school, may AG, and for some of you, mayroon kayong Bible study. At hindi katwiran na wala kayo doon. Because the command of the Lord is for you, personally. You, meditate on my word. Meditate on the Bible day and night.
with or without your fellow believers, kahit may kasama ka o wala, ikaw, personally, sa kwarto mo, mag-aral ka ng salita ng Diyos, day and night. Kung may question ka, saka ka lumapit sa pastor. Tanong mo, bakit ganun? Ano ibig sabihin nun? Our master teacher is the Holy Spirit. He will give you the understanding nung binabasa mo. And nextly, as servants of the Lord, be not ashamed, because you bear God's power for salvation. Huwag kang mahiya. Huwag mo ikahiya. Bakit? Alam mo ba kung anong hawak-hawak mo? Do you know what you have in you? The word of the Lord. The word of the Lord is life. Alam mo ba kung ano yung nasa sayo? Na kailangan ng lahat ng tao? The power of God. For what? For salvation, because all men will die. May nakita ba kayo hindi namamatay na tao? At ikaw, dala-dala mo yan, hawak-hawak mo yan. Subalit, hindi mo ipinagsasabi. Nakikita, tinitingnan mo na lang yung tao, tinitingnan mo na lang yung bulag. Ay, malapit na sa bangin yung bulag, lakad ng lakad. Hindi mo man lang sinabihan, hindi mo man lang pinigilan. Tuloy-tuloy sa bangin hanggang sa mamatay. Palagay nyo kaya, sa pagkakataon ng huling paghuhukom, nakita ka nung kapatid mo, nakita ka nung kaibigan mo, oy, bakit nandyan ka? Ako nandito naghihirap. Kristiyano ka pala, bakit di mo man lang ako sinabihan? Nasa iyo pala ang kapangyarihan. The power of God for salvation. What is that? Sabi ng Matthew 28:18, I am not ashamed. Hindi ko kanihiya ang mabuting balita. I am not ashamed of the word of God. Why? Because it is the power of God for salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. To everyone who believes. Ng lahat ng mananampalataya. Pero paano silang mananampalataya kung wala naman nagsasabi at walang naririnig? Nakita niyo kung gaano kahalaga ang inyong role? If nobody tells you, kung wala nagsabi sa inyo ng mabuting balita ng salita ng Diyos, kayo ba maliligtas din? Hindi. Ngayon ligtas kayo, okay na. Prente na ako, ligtas na naman ako eh. Paano yung iba? It is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, then to the Greek. It is the power of God, and none can go against it. Ganong makapangyarihan yan. Baka mag-isip pa kayo na, ay, ligtas na siya, baka mawala pa. Ang sabi ng Panginoon, no one can go against that power. John chapter 10, 27, 28, sabi ng Panginoon, no one can snatch you out of my hand. No one can snatch you out of my Father's hand. My Father's greater than all. No one can snatch you out from His hand. He is the power of God. Jesus is the power of God. The salvation He brings, that He offers to all men, it is a sure salvation. Romans 1:16, ang sabi dyan, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God. This is of utmost importance. Kanina, sinabi natin, the power of God that no one can go against. Ngayon naman, the power of God, the only way. It is of utmost importance. You know, yung hawak nyo, yung nasa sa inyo, yung nasa puso nyo, yung nasa buhay nyo, na salita ng Diyos, yung mabuting balita na yan, yan ang kapangyarihan ng Diyos at wala nang ibang daan. Yan lang. That is of utmost importance because there is no alternative way. He is the only way for salvation. There is only Jesus. There is only Jesus the Christ. He said, I am the way. Hindi niya sinabing, I am a way. Kapag ako ay daan, isa sa daan, pwede si Buddha daan, narinig natin kanina. Yung kanina nakita natin, nabasa natin, no matter how convicted itong si Mr. Yutan of believing that Buddha is everything to him, but Buddha cannot save him at all.
kahit siya ay VIP, pero tayo, na nagbalik loob sa Panginoon, tayo, mga mahal ng Diyos, tayo yung may kaligtasan. Acts 4:12, sabi diyan, there is no salvation. Sabi dito ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one, not even Buddha, not even Allah, na sinasabi ng ating mga kaibigan. Wala nang binigay na pangalan under heaven, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. No one comes to the Father except through our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sabi nga sa Acts 4:12, there is salvation in no one. Ano doon naman yung no one? There is no salvation in no one else. Walang kaligtasan sa iba. Sa iba pa, wala. There is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Ito bang kaligtasan na ito ay malinaw sa atin? Yan siguro ang dahilan kung bakit tayo nahihiya. Kasi hindi tayo clear. We only have that minimum faith na nire-require para makakakilala, magkaroon tayo ng relationship with God. Pero hindi enough na ikaw ay isilang lang sa pamilya ng Diyos. Hindi sapat na ikaw ay maging Kristiyano lang. You have to grow. Kapag ikaw ay may anak, hindi sapat na ang anak mo ay bata na lang forever. Lalakit lalaki yan. Pero paano yan lalaki? Kaya natin pinapadala sa school. Para paglaki niya, maging makabuluhang mamamayan siya. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Hindi sapat na Kristiyano ka na, okay na. Sinilang ka sa pamilya ng Diyos, baby ka. Ano yung susunod? Kailangan mo lumago. Paano ka lalago? Kumain. Paano kakanin mo? Salita ng Diyos. Babalik na naman tayo sa Joshua 1:8. Kumain ka ng salita ng Diyos day and night. At doon mo marirealize itong mga kabutihan ng Panginoon to, ginawa ng Panginoon. Naiisa lang pala talaga daan. At wala nang iba. At kapag hindi ako nagsalita, maraming tao mapapahamak. Okay ba sa inyo yan? Dahil sa inyo, maraming tao napahamak? Dahil hindi ka nagsalita? Kaya niyo bang konsensyahin yun? Lalo na kung mahal mo sa buhay, di ka nagsalita. Eventually, nagkita kayo kung kailan dumating na ang Panginoon. Ikaw kapiling ng Panginoon, pero siya nagdurusa, parang yung mayaman, nando sa Hades, naghihirap. Ba't nandiyan ka? Nandito ako, hirap na hirap ako dito. Ba't di mo man lang ako sinabihan? Are you feeling ashamed because people might be treating you differently? O baka naman ganun. Nahiya ako, pastor kasi pagka sinabi kong Christian ako, baka isnabin na ako. Kasi iba yung paniniw, sagrado ka to, ano yun Saradong-sarado yun Baka isnabin na ako, baka hindi na ako i-friend niyan, baka i-block na ako niyan. Are you feeling ashamed because people might be treating you differently because you are a Christian? Kapatid, alalahanin mo, ikaw ay nandun sa makipot na daan. Makipot ang daan patungo sa buhay. Malawak ang daan sa kapahamakan. At kung iisipin mo mga kapatid, kung ikaw'y patungo sa makipot na daan, at sila'y patungo sa maluwang na daan, mas marami sila. At ikaw ay sumasalungat sa agos. There will be frictions talaga. There will be misunderstandings talaga. But you're on the right path. Hindi dahil ikaw nando sa narrow road, ikaw na'y mali. Ang Diyos ang nagsabi, no. The narrow road leads to that narrow gate, and that narrow gate, when you open that narrow gate, there is the cross of Christ who died, who paid for all the penalty of your sins, for you to have life. Third, as servants of the Lord, baka naman kaya ka nahihiya ay dahil natatakot ka. Be not ashamed. Be not afraid.
There is no reason to fear. Walang dahilan para matakot ka. Why? Because God is with you. Ilang beses bang inulit-ulit sa atin ng Panginoon, I will be with you. I am in you. Sabi, be of good cheer. Do not be afraid. Kapatid, huwag kang mahiya. Dahil ikaw ba'y nasa minority? Dahilan na yun para wag na maligtas itong mga ito. Ikaw na nga lang ang hinihintay eh. Para yung minority maging majority. Pinagkait mo pa. Hindi may pinaliwanag sa kanila. Ang kabutihan ng Diyos ang ginawa niya sa iyo. John 16:33, ang sabi diyan, these things I've spoken to you so that in me you may have peace. Hindi out of me, in me. If you are in Christ, may kapanatagan ka. Bakit? In this world, you have tribulation. So expected mo yan. Sumusunod ka sa Panginoon eh. Ang Panginoon nga, inoppose eh, right? Kaya kung ikaw tagasunod ng amo mo, ng tagapagligtas mo, kung inoppose siya, i-oppose ka rin. There will be tribulations. Pero ang sabi ng Panginoon, eto, hindi nagtapos sa tribulation. Ang sabi ng Panginoon, take courage. Magpakatapang ka. Why? I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na yan. I died and I resurrected to validate my claim na ang kapatawaran ng kasalanan niyo ay lubos. Take that to your heart. God, Jesus Christ, He is already victorious. And also, Christ is always with you. Sabi sa Matthew 28:20b, ito, paborito nyo. Ito na naman. O, di ba? Meditate on the Word of God. Ito, key verse to. Supposedly, alam ng lahat ng Kristiyano to. Pagka tumayo kayo, kaya nyo kayang banggitin to. Pero ibibigay ko lang yung last part, yung una sa kahuli. Sabi dyan sa 18, Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. All authority. Wala na. Siya na superior. There's no reason na matakot ka. Who can go against Him? And more than that, siyang pinakamapangyarihan sa lahat, nagsabi sa last part ng talata na yan, sa verse 20, verse 3, Lo, I am with you always. Akong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako ang kasama mo. Hindi minsan, hindi isang linggo lang, hindi isang buwan lang. Kasama niyo ako parati. Anong sabi yan? Even to the end of the age. Kung saan pa umabot yan. God is always, Christ is always with you. Do not fear. Kamahiya. Magpakatapang ka. Because you study the Word, you build your confidence. Ang hawak mong salita, salita ng Diyos, it is the power of God to save man. At kung natatakot ka, huwag kang matakot because this God, our Lord Jesus Christ, He is always with us through the Holy Spirit. Sabi nga ni Haring David sa Psalms, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? You are with me. Kapatid, natatakot ka pa rin ba? Natatakot ka na isnabin ka, nakutsain ka sa school dahil sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-share, na baka pagtawanan ka. Hindi yan patok pastor sa aking kabarkada. Sa aming fraternity, hindi ganyan. Baka kung ano sila sabihin. Now you have heard the word of the Lord. There is no reason. Do not be afraid. Because I am with you. Sabi ni eto si Haring David pa to, no? Even though I walk through the valley of the shadow, kahit sa lilim na ng kamatayan yan, hindi ako matatakot. Why? Because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Iyong pagtutuwid sa akin. And lastly,
Why should you not fear? Why should you not be ashamed? Because God loves you. Not only that is He with you, He is in you. Hindi lang siya kasama, siya ay nananahan sa'yo. 1 John 4:18. Ang sabi diyan, there is no fear in love. But perfect love casts out fear. Kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan ng loob. Kasi yung pananalig mo sa Kanya. Kung ikaw'y mananalig sa sarili mo, matatakot ka talaga. Dahil limitado ka eh. Ang nakikita mo, eto lang eh. Ang Diyos nakikita niyan lahat. Ang mangyayari pa lang sa buhay mo, alam na niya. Ang pangako ng Panginoon, lahat ng bagay, kung anak kita, ikaw na tinawag ko, lahat ng bagay na yan, it may be worse, mangyayari yan, pero it will always be the best. You will always receive the best. Because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected. Kaya kapag may kinakabahan, natatakot kayo, isipin nyo kaagad, ay, may kulang sa akin, I should trust the Lord. Kasi sabi rito, there is no fear in love. If you really believe that God loves you, go. Sabi sa Galatians 2:20, ala rito, hindi ko na nilagay dyan. Galatians 2:20, pwede niyo buksan sa inyong mga Bible. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live. Paano kang buhay? Ang sabi ron, but Christ lives in me. He's not only with me, but He is in me. Nasa sa buhay ko ang Panginoon sa Kristo. The life which I now live, I live by faith in the Son of God who loved me. That's why I don't have any fear, because He loved me and have given Himself up for me. Magandang talata yan. Memorize niyo yan. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kapatid, after you have committed yourself to the Lord, you may be persecuted. Ilan sa atin nakakaranas noon. Naalala ko noon na yung nasa campus ministry, may mga estudyante na talaga na mga hindi lang sila pinigilan ng magulang nila na umattend ng Bible study. Nabugbog pa sila ng tatay niya. Yet, may iskapo siya just to study the Word of the Lord. You may be persecuted. People may sneer and laugh at you because of what you profess. Sa school, sa trabaho, maaaring pagtawanan ka pagka sinabi mo mga pananampalataya. Baka naman iba sabihin na hindi na kita kaibigan. Ngayon, iba-block na kita sa Facebook. Sa takot na yun, give up mo ang faith mo para lang doon sa pagkakaibigan mo. Friendship with the world is enemy with the Lord. Some of them will drop away, for they've chosen a different road. You've chosen the narrow road that leads to eternal life. And they have chosen the broad road that leads to destruction and judgment. Pero kapatid, what you have is what they need to hear. Yung meron ka, yun ang kailangan, pinakakailangan nila yung nasa sayo. Otherwise, mawawala na sila sa presensya ng Panginoon for eternity. So sa kabila ng oddities na to, sa kabila ng mga, sabihin natin ng mga pangi-isnab sa atin, go on. Do not be afraid. Do not be ashamed. You have the power of salvation. You have the word of the Lord in you. Study the word so you can have that confidence. Continue spreading the good news of salvation to everyone. Baka sa inyong pamumuhay Kristiyano, you might experience pains dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Is your heart broken? There's nothing to be ashamed of that dahil tayo tagasunod ng ating Panginoon. And He will take care of us.
If you're broken by some events that have taken place, maaring iba, maaring hindi nyo nakita na nangyari sa inyo, something happens, minsan, pagka nagsisharean kami ng mga BS, may mga bagay silang kinukwento sa akin na hindi nila naakala na mangyayari sa kanila. Just continue. If your heart is broken and bleeding sa mga kabataan, maaari ang boyfriend nyo o girlfriend nyo, they took their back on you dahil sa pananampalataya nyo. And your heart is bleeding, surrender it to Christ. God said in 1 Peter 5:7 to cast all our anxieties to Him because He cares for you. Pagkatiwala natin, lahat ng yan, nahihirapan ka ba? Nasasaktan ka ba? Broken-hearted ka ba? Ibigay mo lahat sa Panginoon yan. Why? God said, I care for you. Surrender it to Christ and let Him heal and carry you through this. When Christ is in the heart, kapag si Kristo yung nasa inyo, could be that worse can happen. Nangyayari yan. I've heard one sa Saudi na naging Kristiyano siya, doon pa nagkaroon ng cancer, yung mahal niya sa buhay. Na kinuha-question niya, ganito ba maging Kristiyano? Kung kailan naging Kristiyano, nagkasakit ang aking mahal sa buhay. Worst, when Christ is in the heart, the worst can happen. But, the best remains. And the best is yet to be. Hindi ba napagkaganda kung ikaw sa huling pagkakataon ng buhay mo ay parating pa lang ang best? Sabi niya, there is nothing compared to what you're going to have. Romans 8:28-30, at dito na po ako magtatapos until Hebrews 12:2. Wala po dyan sa PowerPoint yan. If you want to read, you can read in Romans 8:28-30. We know, alam natin, that God causes all things to work together. Ano pa man yan, kahit kabiguan pa yan. If you are a child of God, gagawin ng Panginoon lahat ng yan. Lahat ng kabiguan, cause to work together for what? For the good. Para sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa Diyos. To those who are called, sa lahat ng tinawag ayon sa kanyang layunin. Eto pa, verse 29. Sa lahat ng kanyang kinilala, sa lahat ng kanyang dinestin, sa lahat ng kanyang kinonform sa image ng kanyang anak, sa lahat ng mga tinawag na to, sila ay ginastify, pinawalang sala. At lahat ng ginastify niya ay they are glorified. He also glorified. Alam niyo mga kapatid, Jesus is no stranger to shame. Kung iniisip niyo na hirap niyong nakakahiya, si Jesus, hindi siya estranghero dyan. Naranasan niya yan. Hebrews 12:2 sabi niya, fix our eyes on Christ, the author and perfecter of faith, who, for the joy that is set before Him, dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, the best that is before Him. Ano ginawa ni Kristo? Because of that best, He endured the cross. Kinaya niya ang kahirapan sa cross. At not only the cross, He despised the shame. Ayun, nandun yung shame. Ano yung dinespise? Kinamuhian niya yung pagkakahiya. Yung shame has no place in me. Walang puwang sa buhay ko para mahiya if I'm doing this for the honor and glory of God. Hindi ako dapat mahiya. He despised the shame. He endured it by fixing on the glory that is to come. He despised the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. When He endured, when He despised the shame, sabi ng Panginoon sa cross of Calvary, it is finished. Tapos na. Father, into your hands, I give up my spirit. And when that happens, ano nangyari? He sat down at the right hand of the Lord. God is glorified. Jesus is glorified.
Ang sabi niya, tayo rin, He justified us, and He also will glorify us. Napagkaganda nun. Kapatid, life is just temporary. So wag tayong magpabulag sa ating kapaligiran na everything is here. Sabi nga ng nanay ko, tatanda rin kayo. And then you will start to realize na hindi pala forever yung pagiging malakas. Darating yung time na marami ka na magiging complain. Kapatid, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Kailan mo pa hindi iwawaksi ang kahihiyan na yan at magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Now is the time habang bata ka pa. Sabi nga sa Ecclesiastes, while you're young, honor. Darating ang time na hindi mo na kayang maglingkod na may kalakasan. When will you serve God? Do not be ashamed. Let's pray. Our Father in heaven, thank you very much for your word na amin narinig, na nagbigay sa amin ng kalakasan, ng kumpiyansa, ng bold, na magpatuloy na mag-aral ng salita mo, nang sa gayon, Panginoon, mas maging malinaw sa amin ang kalooban mo. Makita namin ang direksyon mo. Makita namin kung paano kami dapat mabuhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagsunod namin sa iyo, hindi lang kami nakikipagbigay ng lugod sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay naghahanda pa ng reward para sa amin. Purihin ka, O Diyos. I lift to you my brothers and sisters. Bless them, O Lord. Convict them in their hearts. While there's still time, enable us, O God, to serve you with all our hearts, soul, mind, and strength. In Jesus' name we pray.